Sa tingin nyo kaya, no? Ano bang gusto nyo makamit itong parating na 2024? Maging with high honors po sa school. I see. Kayo po kaya? Ganun din po, parang mas malalo ko pong makilala yung sarili ko and also makadiscover po ako ng new things sa school and also sa sarili ko po. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y masiyahin ba kayo o malungkutin kayo sa panahon ngayon? Depende po talaga sa events na nangyayari sa buhay ko. Masaya po minsan, malungkot. Oo. Kayo kaya? Ganun din po. Depende po sa kung paano nyo po ina-handle yung situation. Pero most likely, mas maganda po na maging positive lang always para po yung tawag din po, para hindi po nagiging negative yung impact nun sa life niyo. Sa tingin nyo kaya, no? Ano kaya yung pinakamalaking dahilan? Bakit isang tao ay malungkutin o malungkot? Depende, minsan po may mga problema po sa buhay, kagaya po ng financial problems o kaya po sa school. Marami din pong factors na nakaka-apekto sa buhay natin. For me naman po, minsan po kasi hindi po nila alam kung paano po i-handle yung mga certain problems na meron sila. Meron po kasing mga problems yung mga tao na hinahandle po nila positively, na nagiging, yung impact nun sa kanila is parang natuturuan sila or parang natututo sila na i-handle yung certain situation, which is malaki yung impact. So natututo po sila na paano i-handle yung problems in life. So mas lalo po silang nagiging positive. Pero mayroon po kasi mga tao na hindi marunong i-handle yung ganun pong mga problems. Kaya in the end, nagiging malungkotin na lang po sila or hindi po maganda yung yung nagiging yung impact nun sa kanila. Since nabanggit nyo po ang parang financial o pera, naniniwala ba kayo na halos lahat ng Pilipino kaya malungkot dahil wala silang pera? Depende na din po. Minsan po kasi nalulungkot tayo gawa po ng kunwari family problems po. Marami din naman po problema na nakaka-apekto sa atin, hindi lang po sa pera yun. Kayo kaya? For me, opo. Kasi siguro kung wala naman pong financial problems yung isang tao is hindi po, kasi yung pera po, dun po natin nakukuha yung mga kailangan natin for school o kaya yung mga pagkain natin or paano natin babayaran yung bills. So kung lahat tayo ay financially stable, siguro hindi po tayo magiging malungkutin or yung mapupunan po yung mga pangangailangan natin saka mga kagustuhan po natin. Sige to, meron ba akong kailitulad na mga ibang tanong, no? Mabilis lang po ito pero sunod po ito, no? Ito lang, tanong ko lang po. Kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko po masagot. Talaga? Minsan po talaga hindi po ako ganong kabaitan. May mga problema, may mga kasalanan din po ako nagagawa. Kasi tao din po ako. Eh, kaya? Ganun din po, pero as much as possible po is pinipilit ko na lang po maging isang mabuting tao kasi wala pong mangyayari kung pipilitin nyo po or magiging masama kayo sa iba. Paano din po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Kapag ang isang tao po ay mabuti for me, ang pangit naman po kasi pakinggan ng isang tao ay mabuti just because kunwari nakikinig po siya sa Bible or palasimba siya. Kasi meron po tayo mga morals or dignidad. For me, nagiging isang mabuting tao lang naman po ang isang tao kapag yung hindi po nila tinatapakan yung pagkatao ng iba and also they're doing things that makes them happy na hindi naman nakakasagabal sa ibang tao po. I see. Nagiging mabuti lang po kasi yung isang tao kung wala po siyang nasasaktan ibang tao. Kagaya po sa mga opinion po. Kung may sarili ka pong opinion, sana po hindi po yung nakaka-apekto sa iba. Okay. Okay, so ganito. Bigyan nyo ako ng napakasimpleng sagot lang dito sa nakakalitong tanong lang nito, no? So, halimbawa lang. Well, actually, hindi na ito halimbawa, hindi mo ito katang-isip. Meron talaga tayong mabubuting tao na talagang existed na mga nilalang o mga tao kung tawagin, no? Wala silang ginagawang masama, wala silang ginagawang krimen, pero parang baliktad ang nangyayari. Bakit lagi silang iniiwan sa ere? Bakit lagi silang sini-sin-zone? Bakit lagi silang ini-chipwera? Pero po may mga taong may pagka-bad boy o bad girl ang attitude, bakit mas lalong dumadami ang mga kaibigan nila? Mas tumitindi ang bad influence kumpara sa good influence. Napapansin niyo ba yung mga ganyang kalakaran na yan? Opo, madalas po kasi ganun kung sino pa po yung mabait, sila pa po yung madalas na nababaliwala. Pero for me po, kaya ano po ulit yung tanong? Sa tingin nyo, napapansin niyo yung mga ganyang pangyayari na yan? Yung halimbawa, di ba, pag mabuti, yun yung turo sa atin na pag mabuti, yung mga buting tao, di sila yung makakasama natin talaga. Pwedeng pangabang buhay, di ba? Pero parang baliktad. Yung mga mabuti pa, sila pa naging masama, tapos yung mga masasama, lalo pa sumasama talaga.
Hindi po kasalanan ng taong mabuti yon. Kumbaga, nasa sa kanya na lang po kung paano siya pipili ng tao na makakasalamuha niya. Kasi yung mga makakasalamuha niya naman po tao, or for example, yung mga makakasama niya po, hindi naman po guaranteed na lahat sila ay mabuting tao din. So, hindi po nila nagigets or paano hindi po sila nagkakaroon ng pagkakaisa or hindi sila. Paano po ba i-explain yun? Mahirap po kasi siya i-explain na kahit mabait ka, kung yung taong nakakasalamuha mo is hindi ganun yung pakikitungo or hindi ganun yung kinalakihan, is mahirap pa rin po na magkaroon ng parang communication or parang yung friendship baga sa dalawang tao po na yun. Kapag talagang hindi sila connected, di sila nagkakaroon ng connection po once na yung isang tao is mabait but yung isa is hindi. Parang, ang hirap po kasi talagang i-explain. Ang hirap niya i-explain ganun po. Kaya? Doon po sa mga taong nagiging kunwari po yung bad boy o bad girl po, depende na po yung sa kinakalakihan po nila, kagaya po ng sinabi ng kaibigan ko. Kung lumaki po sila sa toxic environment, kagaya po yung namanan nila sa magulang, malaki po yung possibility na kunwari madadala po nila yung sa school at makakahawa pa po sila ng iba ng yung kasamaan po ng ugali nila. Doon naman po sa mga mababait, mahirap po talaga yung ano nila kasi minsan sila po yung kung sino pa po yung merong mabuting ginagawa, sila pa po yung nababad na parang nababad mouth po yung sila po yung nagiging masama sa paningin ng ibang tao. Sa tingin nyo, unfair ba yung treatment na yan? Sa tingin nyo? Unfair po talaga siya. Unfair po. At siguro ba may kinalaman ba dito ang trust issue? Kasi parang ganito lang yun eh. Halimbawa, yun nga, parang binanggit nyo, hindi porke isang tao, religyoso, etc. So parang ganun-ganun na. Pero, familiar ba sa salitang context? Opo. Apo. Sa tingin nyo ba, dahil ba sa trust issue, kaya may mga taong ayaw nilang mabigyan ng time na i-analyze lahat ng buong pangyayari? Ganun na din po siguro kasi, ano po, kumbaga dahil nagkakaroon sila ng trust issues kasi hindi sila sanay sa ganun or parang meron pong something or nakatrauma sa kanila nung mga past na nangyari sa kanya or past incidents na nakatrauma sa kanya kaya nagkakaroon po siya ng trust issues, nahihirapan po siya magtiwala sa mga panibagong tao or sa panibago nila nalalaman. May mga tao po dun sa context po, yung isang side lang po talaga ang pinapakinggan nila at hindi po nila inaalam yung buong story sa isang pangyayari kaya po sila nagkaka-trust issues. I see. Sige to. Dadaan ako dito sa ibang mga katanungan no, para mas lalo yung maintindihan no. Tanong ko lang po, may ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi po. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia o kaalaman no, libre lang po ito no. Sabi kasi sa dictionary no, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright, which is nabanggit nyo moral, which means ugali ng karakter sa panloob. Parang sinasabi, dapat wala daw ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol pa yan. Pero tingnan natin po itong mabibili sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito. Kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tahanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan nga po, ang problema, lahat po talaga tayo guilty kasi ang unang po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit yung nasa internet. Opo. Nakakapulot naman po ako ng barya kunwari po sa room namin pero hindi naman po ako nagnanakaw nung diretso po sa bag. Yun. Parang like, kunwari po nakakahiram ka ng gamit tapos hindi na ibabalik. Parang ganun po. Ganun. Well, I see. Pero halimbawa kasi pag kunwari isang sitwasyon na may napulot tayo, kahit regardless anong amount man yan, kung titingnan natin yung stricto talagang moral aspect niyan, ibabalik natin o isosurrender natin ano man mangyari. Kasi kapag hindi, at alam natin hindi talaga sa atin yan, consider na magnanakaw talaga tayo. Kasi kunwari matibay ang batas na yan, nandiyan lang yung police station, siguro wala nang tao dito at lahat tayo nasa kulungan na. Kasi lahat tayo ay nakapagnakaw na kahit maliit lang na barya yan. Pero may sinasabi lang kasi na regardless yan kung 1,000,000 piso yan o 1 piso. Kasi tayo nagnanakaw doon isang gamit kasi walang kahirap-hirap. Hindi natin kailangan paghirapan. Yun nga, may nakuha tayo pero yun nga lang, guilty talaga tayo kasi kinuha natin yung hindi sa atin. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao minsan? Opo. Lagi po akong galit. Galit. Sa tingin nyo ba, nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi po yung galit kasi mas yung sa galit po nadadagdagan lang po yung isipin natin. Hindi po siya solusyon eh. I see. Ganun din po. Mas lalo pong nadadagdagan yung isipin kaya mas lalo pong nasistress. Oo.
Yun nga po ang problema po, normal po, pag tayo nagagalit, syempre nasasaktan. Alam mo po tayong tatawa, ngingiti. Baka baliw na po isang tao na sinasabing siya ay hindi nasasaktan or manhid. Yun nga lang, may sinasabi kasi na hindi kailangan barilin, saksakin o kahit ano po. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura. Parang nakapatay na pala tayong tao, pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Opo, nagagamit po. Tanong ko lang po, mahal nyo ba nanay nyo? Opo. Siyempre po. So halimbawa lang, nandito tayo sa parking, no? Well, actually hindi na ito halimbawa, no? Medyo mahangin ngayon. Maganda ang simoy ng hangin o panahon. Biglang napuwing yung mata nyo, isa sa inyo, kunwari lamang, no? Nagtawanan kayo, nagmurahan kayo kunwari, at nabanggit nyo ang pangalan ng nanay nyo na OM ganon instead na pangalan ng Panginoon. Okay na nabanggitin yung pangalan ng nanay nyo kahit wala namang kinalaman sa pagkapuwing ng mata nyo na parang biglaan na lang. Okay na nagamitin nyo po yun? Depende po sa context nga po ng pangyayari. Hindi ko din po kasi magets yung tanong. Hindi ko po sure kasi hindi naman po ganun yung nagiging reaction ko po whenever na may nangyayaring shocking sa akin, ganun. Okay, so ganito, para mas lalo nyo maintindihan yung context. Tanong lang, no? May liba yung manood ng pelikula? Tanong lang. Opo. Opo. Na-encounter nyo minsan yung mga eksena na minumura na lang ang Panginoon kahit wala namang kinalaman sa dramahan, tawanan, basta minamak na lang yung Panginoon, yung parang minumura na lang kahit wala naman siyang kinalaman. Na-encounter nyo yung ganyang eksena na yun? Wala pa po ako napapanood na palabas na may ganong scenes po eh. More on Disney films po yung pinapanood Ay, ko. kaya naman pala. Opo, may mga ganun po ako na-encounter. May na-encounter. Ayun, at least yan, nakakuha niyo yung context. Imagine nyo, papayag ba kayo kunwari, pangalan ng nanay nyo, ganun-ganun lang ang gagamitin na lang na ganung eksena o hindi? Hindi po. Yun yung ibig kong sabihin nun. Siyempre, kung meron tayong respeto sa magulang po natin, hindi dapat natin banggitin ang pangalan to, di dahil weird ito, kung hindi, nakakawalang gana po yun o nakakawalang respeto yun. Kasi lahat ng pangalan po may value, may dignidad. So kung meron tayong respeto sa magulang natin o kahit sinong tao, dapat meron tayong respeto sa Panginoon. Kasi hindi po porket na ito ay ginagamit ng maraming tao, hindi isipin yun yung tamang sagot. And actually sa Disney po kasi, ang problema naman po dyan, bagamat yan po ay pwedeng panoorin ng kahit sino, minsan ginagamit din ang pangalan ng Panginoon, iniiba lang nila yung pangalan. Parang expression. Pero ang tawag pa rin doon kasi blasphemy, pambabastos. Kasi wala namang kinalaman ng Panginoon dito, tapos bigyan na lang binabanggit. Yun nga lang, ang tawag kasi doon ay blasphemy at marami taga sa atin doon ang guilty. Pero nilinaw ko po, hindi ko po hinuhusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Kaya kung napapansin nyo, ang ginamit ko pong pronoun ay tayo o third person. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kayo ba ay guilty o innocent po kayo? Guilty po. Guilty din po. Sa tingin nyo kaya, saan ka kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang po. Sa impyerno po. Sa impyerno. Depends po kasi 'di ba kapag nandun naman po is kapag namatay ka naman po is parang bibilangin pa po or titimbangin pa kung gaano kabigat yung nagawa mong kasalanan bilang tao. Pero what if po na mas mataas pa? Or what if mas madami ka pong magandang nagawa kaysa sa hindi magandang nagawa na maybe mapunta ka pa sa langit or mabigyan ka pa ng chance. Okay, sige, babalikan natin yan, no? Kayo ba nag-aalala na maaaring sa impyerno po kayo pupunta? Opo. Sige, balikan natin yan. Ganito, bigyan ko kayo ng napakadaling halimbawa na kahit kayo ay nakapikit ang mata nyo, hindi ito mahirap. So, kunwari may isang kriminal, no? Nakapatay ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako sa nagawa kong krimen, huli po sa akto. Pero parang kailangan natin po, judge, itimbangin po muna kung talaga ba ako'y mapupunta sa kulungan. Kasi may nagawa naman po mabuti, pero hindi ibig sabihin, ano na kulungan. Kasi ang sasabihin ng ibang kriminal, nabigla lang ako, dumilim ang paningin ko, kaya ako nakapagnakaw kasi gipit. Alam mo yung mga ganyang pangangatwiran na yung mga yan. Eh, ang sasabihin ng judge, ano pinagsasabi mo? Kailangan mo pagbayaran kasi hindi mo pwedeng gamitin yung sitwasyon mo kaya ikaw nakapatay ng tao or nakapagnakaw ka ng isang perang matindi. Kasi ano man ang mangyari, pag may batas, may parusa, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan, kailangan pa rin niyang pagbayaran. Tama po ba? Opo. Apa.
Ngayon ito po kasi yung problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang Panginoon nagsasabi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Hindi lang kayong dalawa, lahat tayo dito, kasi lahat tayo dito ay pumalpak. Sa tingin nyo, nag-aalala po ba kayo na maaaring sa impyerno po tayo tatapon? Nag-aalala po. Opo. Opo. Siyempre dapat po tayo mag-alala. Regardless na yan kung ako kilala ko kayo o hindi. Kasi ganito lang yan. Tanong ko lang po. Mahal nyo ba sarili nyo? Siyempre po. Opo. Mamili kayo. Tao o pera? What do you mean by tao or pera po? Basta pili, sagot lang kayo doon. Mamili lang kayo. Tao or pera? Tao po. Tao. Tao po. Bakit po kaya tao? Kasi po yung pera po magiging useless po yan kapag po kunwari po sa inflation. Hindi na po natin yan magagamit. Pero yung mga taong nakakasalamuha po natin, kagaya po sa mga pamilya po, may mapupuntahan ka pa din po. Yung etc. Ganun. Tao po kasi po, ano pong use ng pera kung mag-isa ka lang? Yun. See? Kaya ako lang tinanong po yan, hindi para mabigla po kayo. Ibig sabihin lang po niyan, malaki po talaga halaga ng tao kumpara sa pera. O totoo kailangan natin ng pera kasi ito yung produkto para nagpapatuloy ang mundo na ito. Pero kung titingnan po natin, sabi kasi sa Bible, tayo kasi lang ang nilalang o nilikha sa kawangis niya, yung kanyang imahe. So ibig sabihin, tayo po may responsibilidad sa pag-uunlad ng mundo na itong kanyang ginawa. Yun nga lang, napakahalaga po ang buhay ng tao kasi napakaiksi. Kasi pag isang tao namatay, meron man darating, iba na ang mukha. Unique na po. Hindi po talaga tayo magkakaparehas. Ang DNA, kung kayo familiar doon, unique. Fingerprint, unique. So, ibig sabihin, napakatindi talaga ng halaga ng isang tao. Ano man mangyari, dapat talaga tayo mag-alala kasi ang Panginoon kasi, hindi lang siya galit sa kasalanan, kundi galit siya sa makasalanan tulad natin. At sabi sa Biblia, walang sino man ang mabuti kahit isa. So, kahit Pilipino ka, mayaman, mahirap, kahit anong estado, lahat tayo palpak sa Panginoon kasi ang justice ay sa Kanya lamang at hindi sa mundo nito. Kaya talagang andun yung poot o galit ng Panginoon. Pero, pwedeng magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na ito. Familiar ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Opo. Ano kaya ibig sabihin nun? Mercy po. Yung parang pag po may may kasalanan po, may nakapaggawa po sa inyo ng kasalanan, po may nakasakit po sa inyo. Pag maghingi po ng patawad po ba? Parang papapatawad. Kaya kaya? Kaawaan po. So, yun. Actually, yun ang pinakamadaling sagutin eh. Actually, tama naman sagot nyo, no? Pero kung isa sa mga may magiging sagot dapat yan talaga madalas, ay awa. Ibig sabihin, ang mercy ay awa sa Pilipino. Ibig sabihin, pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po'y makasalanan. Inamin natin na tayo po'y mahina at inamin natin at nag-aalala tayo sa ating kinahinatnan. Ganun po sabihin ng awa. Ibig sabihin, magkaiba sa isang kriminal na dinedenay ang sarili, yung wala siyang kinalaman sa krimen, pero kita naman ng Panginoon ang kanyang nasa motibo sa puso't isipan. Maaaring isang kriminal ay makatakas man siya sa mga pinagagawa niya, pero ang Panginoon, kita niya ang lahat. Kaya nga kapag isang tao humingi ng awa sa Panginoon, alam niya na hindi niya kayang iligtas ang sarili, dahil ang Panginoon alam niya na walang pupuntahan talaga ang buhay ng tao kundi sa impyerno kasi nakagawa siya ng kamalian. Pero kapag humingi ang tao ng awa sa kanya, pwedeng magbago ang lahat-lahat. Dahil ito po ang tanong, ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa'y makalispo sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Yung pinako nyo, nagpapako po ba siya sa krus para mawala po yung kasalanan natin? Ano pong tanong? Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa'y makalispo sa Judgment Day? Miniisip po ba kayo? Yun nga po yung katulad po nung sinabi ng friend ko po. Yung ginawa niya po which is yun, inako niya po yung kasalanan ng sanlibutan. So yun nga po, no? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Wala siyang ginagawang masama. Kasi para ganito lang yung kaninang analogy, no? Yung mga buting tao, lagi silang nako-compromise, lagi silang nabibiktima. Pero sa mata ng Panginoon, kay Jesus, hindi po yan foreign. Isipin, hindi na yan bago. Nagbabagi siya ng katotohanan, pero sinasamaan pa siya. Pine-frame up. Pwede naman kasing gawin na lang isinzo na lang, wag na tong patulan, wag na tong pansinin.
pero pinatulan pa. So ibig sabihin nun ay maaaring totoong sinasabi ni Jesus, kasi kung di yan totoo, dapat palampasin lang yan. Parang ganito lang yan, para mas nyo maintindihan, no? Tanong ko lang po, sa tanan ba ng buhay nyo may nang asar sa inyo? Opo. Opo. Pinatulan nyo ba? Opo. Opo. Pero niniwala naman kayo na yung pang-asar sa'yo hindi naman totoo, pero pinatulan nyo pa rin. Opo. Opo. See, imagine natin, no? Kasi kung hindi man totoo, pwede naman huwag na natin pansinin. Pero alam naman natin, napakahirap, no? Yung asarin ka lang, iipon yan, ay talagang puputok at gagalit talaga yan. At ganun lang po nangyari kay Jesus. Kasi kung hindi po totoo ang kanyang pinagsasabi, edi huwag na siyang pansinin. Pero hindi, malaki ang galit ng tao at pinatay pa siya. Ibang usapan na yun. Kasi ibig sabihin, talaga matindi ang galit. Pero si Jesus kasi, hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Kasi alam niya ng pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ay kanyang buhay. Ipinako siya sa krus, namatay man siya sa krus ng Kalbaryo, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw para matalo pong kasalanan, matalo pong kasamaan, meron pong buhay na walang hanggan. Dahil ang kanyang pong dugo ang naging kabayaran instead na po ang buhay natin. At dahil po doon meron pong buhay na walang hanggan. Parang isang kriminal, pag may nagbayad po ng piyansa, pwede po siyang palayain. Nalagay may salitang piyansa? Opo. Opo. So ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain after nagbayad ng 1 million piso or depende sa halaga ng krimen, no? Ibig sabihin, burado na po ang kaso, nabayad na yung danyos, makakalain na po siya. Ganyan din po ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa libutan. Pero paalala lang po, no, ang kaligtasan na hindi natin makakamit sa ating mabuting gawa. Kundi ang kaligtasan kasi ay galing lang sa biyaya ng Panginoon. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi po. Hindi pa. Hindi pa po. Ibig sabihin ng po ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. Opo. Siyempre, pag kayo nagkasakit, wala kayo dito sa parke na to. Kaya kasi kayo walang sakit kasi nakakapasyal kayo, nakakalanghap kayo ng malinis na hangin, which is totoo naman yun. Sabihin, malusog ang inyong pangangatawan. Kaya nagagawa nyo yung gusto nyo. Pero, ganun din, pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa tinagawang kamalian at kasalanan kasi hindi po yan normal. Kasi yung gumagawa ng mali, hindi po normal na behavior or paggalaw ng isang tao yan. Kailangan natin lumayo para hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Lagi natin babaguhin ating puso at isipan. Kaya hindi po yan perfectong proseso. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ng totoo? Tanong lang. Opo. Parang totoo naman po yun. Opo. Pero sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Siyempre po. Opo. Opo. Ito po, bago po umalis, no? Kayo ba nagbabasa po ng Bible? Tanong lang. Nakapagbasa na po ako pero hindi naman po consistent kasi marami din po akong ginagawa. Ganun din po. Ganun din. Kasi ganito po yun, no? Di ba pag kayo nagugutom, bibili talaga kayo ng pagkain. Tama po ba? Opo. Opo. O kunwari sitwasyon, kumukulo ang isa sa inyo ng tiyan, no? Parang nagugutom talaga. So sabihin natin sarado na ang tindahan at ang bukas lang yung 7-Eleven. Talagang tatakbo kayo para bumili kayo ng pagkain. Opo. Opo. Di ba? Makita natin na doon yung urgency sa ating katawan. Pero sana ganun din dapat sa spiritual. Yung kanyang salita o Bible, nawa ito yung maging ating gabay natin, mabasa natin kanyang salita kasi parang love letter po yan sa atin. Parang ganito lang po, no? Huwag nyo sanang masamain lang. May mga natanggap ba kayong love letter sa buong buhay nyo? Opo. Kayo ba'y nakagawa ng love letter sa buong buhay nyo? Opo. Imagine nyo, no? Ibig sabihin, meron tayong malasakit, may tao nagmamalasakit, kaya ginagawa yan. Hindi po necessarily stalker yan, no? Ibig sabihin, yung totoo. Okay? Ganun din po ang Panginoon. Siya ay nagsulat ng kanyang salita, kahit siya ay galit sa kasalanan tulad natin, makasalanan tayo, pero still, nagbigay pa rin siya ng solusyon para hindi tayo mapahamak. Parang ganito lang din yan. Kayo ba'y nahihirapan sa math minsan? Opo, madalas. Sobra po. Sobra. So naranasan nyo ba na kayo'y tawagin ng guro nyo sa board, sa pisara at magsagutin yung isang problem pero hindi nyo masagot dahil
Halos din yun alam ang gagawin nyo? Hindi po. Hindi pa. Opo. Diba? Sige. Pero imagine nyo, kahit anong mangyari, kahit naiinis na ang teacher nyo, ibibigay pa rin niya ang solusyon o sagot doon sa problem na sinulat niya. Tama po ba? Opo. Opo. Ganun na ganun po ibig sabihin ng, sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit kailangan nandun yung justice, still, isinulat pa rin niya yung kanyang salita para ito yung magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi pag binasa natin yung kanyang salita, ito ay parang nagbibigay sa atin ng pag-asa at higit sa lahat, yung kanyang salita po magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kung tayo nagugutom, kakain tayo. Hindi po spiritual. Kasi ang kalaban po natin ay mga tukso at yung mga kasalanan sa paligid na hindi natin namamalayan na mali na palang ginagawa natin. Pero pag tayo nagbasa ng kanyang salita, tsak hindi tayo mapapahamak kasi dumidepende tayo sa kanya at humingi tayo ng awa sa kanya. Kasi mas gusto ng Panginoon ang mga taong hingi sa kanya ng awa kaysa ipagmalaki na sila ay kaya nila ito, pero later on papalpak rin sila kasi umaasa sila sa sarili nila. Ang bad news, lahat talaga tayo guilty, lahat talaga tayo makasalanan, sa impyerno talaga tayo tatapon. Pero mabuting balita, hindi lahat ay sa impyerno itatapon. May makakapunta sa langit, hindi dahil sila ay mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas, hindi dahil sila ay mabuting tao, dahil sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo at Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year din po. Thank you po.